And so welcome to the part 2 of our discussion for the horizontal curve. So last time, diniscuss natin yung mga formulas no na kakailanganin natin for the horizontal curves. No? Diniscuss natin yung mga parts, tsaka yung station, no, yung rules natin for stationing. Okay, so last time ang na-discuss natin is yung simple curve, no, yung pinakasimple sa lahat. Yung simple curve, ulitin lang natin, is a part of the circle, no. So yung curve doon ay arc lang. Part siya ng circle. Okay, so ibig sabihin itong equation na to, kunyari halimbawa yung length. So makukuha mo 'yon by using the equations for an arc, no? It's a circle, no? So yung length of the curve dito is equal to r times the included angle. Tama ba? Included angle. Ngayon kung yung included angle is equal to the total angle from the PC to P. Titingnan natin na PC to PT. Okay, kung total angle from PC to PT yan, ay nilagay ko, sorry. And to PT, ay ang tawag doon sa angle na yan is the angle of intersection. Okay. Lang. Ayan. So ngayon pag-uusapan naman natin yung sa compound, reverse, tsaka spiral. Okay, so ayan. Kung naintindihan mo yung simple curve nung last time, so basically maintindihan mo na rin yung compound and yung reverse. And so medyo special case lang yung spiral natin, no? So hopefully naalala nyo pa yung mga equations natin for the simple curve. Kasi yun lang din magbabase yun. Bakit? Kasi dito sa compound curve class, compound curves are made up of two simple curves having different degrees of curvature. Okay, so makikita mo dito. Meron ka dito simple curve sa kaliwa, meron kang simple curve sa kanan. Okay, kapag magkaiba sila ng degree of curvature, ano nagbabago class? Di ba sabi natin, pag nagbago yung degree of curvature, nagbabago yung radius, di ba? So you have your radius 1 here, and your radius 2 dito. Okay, pero ang basic principle pa lang din is, kung marunong ka mag-analyze ng simple curve lang to, no? Dalawa nga lang. Okay, so analysis is similar to a simple curve. Okay, so ayan. Class, ayan, meron lang additional point dito, no, na hindi natin nakita nung last time. Okay, ang tawag dun is the PCC or the point of compound curve. Okay, PCC. Okay, so dagdagan siya, no? Tapos yung PI nandito, and dyan mag-intersect ngayon yung mga tangents class. Ayan. Nakikita mo dito class, ito meron ka ditong T1. Okay. Itong side na ito class, T1 din ito. Ito. T1. Kung red yung mark, hindi siya masyadong kita. Ayan. Class yung length na yan, class T1 din yan. Okay. Class dito meron kang T2. Dito din ito. Ayan, nagbe-blend yung kulay niya, no? Okay lang. Ngayong class, itong pinagsama nito, nakita mo yung T1 tsaka T2 magka-align. Okay? Ang tawag doon kapag pinag-plus mo yung dalawang yon ay the common tangent. Okay, P sub C. Okay, common tangent. Okay, so yun yung dagdag, no? Tapos ngayon yung long chord ng curve, class, andito na, no? Ano? Long chord. Ano? Meron kang L1, that is the long chord of the first curve. L2, the long chord of the second curve. Yung L, this is the long chord of the compound curve. Okay, so ayun lang. Class, try natin, no? See November 1987. Okay, so elements of a compound curve are as follows. So binigyan ka ng intersection angle na I1, okay, I2, D1, D2. So this is the degree of the curve. Okay, tapos binigyan tayo ng station ng PI. Ang tanong is the station of PC, PCC, and PT. Okay, so before we proceed, no, syempre, kailangan mo ma-imagine yung drawing. Siguro medyo hindi lang masyado maganda yung drawing na, pero ganyan. Class, nandito yung PI. Okay? Ito yung PC, at PCC, ito yung P. Okay, class. Strategize muna natin. No? Strategize natin. Paano natin kukunin yung station CC?
Okay, ano yung rule natin sa stationing? Sabi natin, di ba? Lahat ng mga bagay, okay, or lahat ng mga points sa curve ay min-measure from PC. Diba? Except yung PI. Okay, ang binigay sa'yo ay PI, sabi, meron doon rule, di ba? Sabi, paano mo i-measure yung PC to PI? Hindi ka pwede dumaan sa curve kasi wala naman sila sa curve, di ba? Okay, PC to PI, ang movement nun is from the tangent. Ngayon yung PC yung pinakamababang station palagi. Okay, palagi yan, pinakababa. Kasi siya yung pinaka-simula ng lahat ng mga measurement. Okay? Ngayon, ibig sabihin, ang mangyayari niyan, yung PI, okay, ibabawas mo itong length na ito para makarating ka sa station ng PC. Okay, so meron ka ditong T1, tapos itong length na ito, hindi mo pa alam. Okay, mamaya malalaman natin kung ano yan. Okay lang? Ayan. Tapos kapag nakuha na natin yung PC, ang gagawin natin, kukunin natin yung length of this first curve. Length of the curve, kasi magta-travel ka na along the curve, di ba? Para makarating ka sa PCC. So, yung station ng PC, plus yung length of the curve 1, ay station, ay equal sa station ng PCC. Okay, in-strategize muna natin para na-visualize mo kung ano yung magiging procedure mamaya, no? Okay, para naiintindihan natin yung solution. Next, kapag hahanapin naman natin yung PT, basically that is the station of PCC plus the length of the curve. Okay, so ganun yung mangyari, no? Pero bago tayo makapag-proceed dyan, binigyan tayo ng I1 and I2. Okay? Ano na lang kailangan? Length of the curve, radius of the curve. Okay? And that radius can be determined by using your degree of the curve equation. Okay? Ito yung degree of the curve, tapos minanipulate ko lang kaya naging ating equation. Okay? Pero basically, ito lang din yung pinagmulan yan. Pwede mong gawin, i-substitute mo na lang dito yung yung 2 degrees tsaka 4 degrees, tapos i-shift solve mo na lang. Or kung i-algebra mo, class, ganito yung algebra nun. Okay, makuha mo the radius of the curve is 572 something, and the radius of the second curve is 286 something. Okay, class, ito na yung figure, no? Yung sample figure natin, class. Ulitin natin, no? From PI, babalik tayo ng PC. Nakunin natin yung station ng PC. Okay, kailangan natin tong length na ito. Okay, and that length is equal to T1 plus X. Okay? Ngayon, ang tanong, kaya mo nang kunin yung T1 di ba? Paano mo kukunin yung X? Okay, ganito yung magiging approach natin, no? Isipin mo lang palagi, maghanap ka ng triangle na nag-i-involve ng value na yun. Kasi dalawa lang naman ang alam mo dito, di ba? Triangle and arc. Lahat ng mga figure dito nag-i-involve lang ng triangle and arc. Okay lang? Sorry, excuse. Okay, so balik tayo. And lahat yan triangle and arc lang. Ngayon, tanong ko sa iyo, class, saan nyo nakikita mong triangle na pwedeng mag-include nitong X na ito? Sir, itong P1, tapos V1, tsaka V2. Yung triangle na nabubuo nila, class. Yung triangle na to. Okay lang? Ngayon, class, itong triangle na to, meron siya mga sides. Unang side niya, X. Second side, Y. Third side is yung common tangent. Plus, kaya mong kunin yung T1, di ba? Kasi meron ka ng R tsaka I. Di ba? Ito yung R, oh. Yung I given kanina. Yung T2, kaya mo rin makuha. Tama ba? Kaya mo kunin yung T1 at kaya mo kunin yung T2. So basically, kaya mo kunin yung TC or the common tangent. Okay? Now you have your common tangent. Okay? Ngayon, paano mo kunin yung X or Y? Paano mo kunin yung X or Y? Hindi, sabi mo, sir, meron pa tayong rules, di ba? Ano yung mga law pala, no? Yung mga law tayo sine law and cosine law. Lang? Pero isang side pa lang alam mo But easy lang. Yung mga angle, paano mo gagamitin yung angle? Sabi mo, sir, meron ako nung I1, meron ako nung I2, tapos meron ako ng TC.
ay di pwede kong gawin dito, kunin ko tong theta. Okay, class, take note no, hindi porke theta yan is deflection angle na yan, ibang theta ito. No? Yung sasabi natin, no, kailangan maintindihan mo yung mga variables mo kasi there are times na nag-i-exist siya ng paulit-ulit pero iba yung ibig sabihin niya. Okay, in this case, ayan, no, hindi yan deflection angle ha. Baka mamaya, gamitin nyo, baka mamaya magkalito-lito kayo sa mga equations, no. Kung mo sa uluhin, no, intindihin mo ano yung mga values na sinasabi na doon. Okay? Ayan, base doon sa figure, yung theta ay equal to 180 minus I1 minus 2. Ba? Ngayon, you have your theta which is opposite to TC, so you can use sine law, TC over sine theta ay equal x over sine I2. Ba? Makuha mo na yung x. Ay, mabilugan. Makuha mo na yung x. Pag nakuha mo na yung x, then, yun na, i-add mo siya sa T1, tapos yung x plus T1, i-minus mo sa Pi, makakarating ka sa PC. Okay, so ganun yung approach na gagawin natin. No? So, sana nakakasunod dun sa part na yun. Kasi bago mo ito ma-solve, kailangan muna nai-imagine mo paano yung magiging flow of the solution para hindi ka manghula-hula ng kung ano dyan. Okay, strategize mo muna before you proceed. X, ayan, kunin natin yung T1, T2. Okay, diba meron kang radius, tapos I1, radius 2, I2, plusin mo, kuha mo yung TC, and that TC is nandito. Okay lang? And by the use of sine law, ito yung magiging equation mo. X over sine I2, y over sine I1 is equal to TC, and TC over sine 180 minus I1 minus I2. Okay, by sine law. Okay, so ang kailangan natin is dx. Okay, so equate mo yung first tsaka second expression. Okay, solve mo na yung TC kanina. Meron kang I1, I2, ito pala yung I1. Ito yung I2, ito yung 180 minus I1 minus 2. Okay? And makukuha mo, the value of x is 90.4682. Lang. And kung may calcio ka, pwede mo i-try, no? Pero kung medyo mabilis, di na lang, no? At least, as much as possible, na lang. Try mo na lang intindihin yung solution, no? Paano siya nagiging ganun? Okay? Yung flow of thinking kasi ang mas mahalaga dito na kailangan mo maintindihan. Okay lang? And so, Pi minus x minus t, okay, minus x minus t1, okay? T1 to na, nasolve natin kanina. Ayan, T1. Okay? Pi minus x minus T1, makuha mo yung station of PC. Ayan, makikita mo, station of PC is less than station of Pi. Okay, palaging pinakamababa yung PC. Ayan, baka may malito, no? Baka biglang mag-travel from Pi to PC, tapos ipa-plus, no? Ayan, wag nyo i-plus, minus dapat. Okay, next, ayan, meron ka ng PC. Paano ka makakarating sa PCC? Sabi natin, move along the curve. Okay? Ano yung distance na ito-travel mo along the curve? That is the length of the curve. Diba? Okay, so PCC plus LC1. Okay, makakarating ka di... Ay, sorry. PC, sorry. Station PC plus LC1. Makakarating ka sa PCC. Point of compound curve. Okay, plus by the way, point of compound curve, kung hindi siya obvious, diyan nag-intersect yung dalawang magkaibang curve, no? And by definition, yun siya. Intersection of the compound curve. Yan, so plus, yung L, sabi natin, di ba, that is equal to R times the angle. Di ba? Alpha pala ginamit natin sa discussion. R alpha. Pero class, since ang angle na gagamitin mo is the total, diba? From PC to PCC, edi magiging RI yun. Tama ba? Total angle, edi magiging I. Yun yung total intersection angle. Ngayon, itong I na given sa'yo is in degrees. Tama ba? Hindi ka pwede mag-multiply ng degrees sa meters. Kailangan mo siya i-convert into radians. No? So, ayan. Itong pi over 180, no? So, kayo mabigla dyan.
for conversion lang yan, no? Hindi siya kasama doon sa equation. Okay, kasi malay mo sa exam, biglang ibigay ko in radians, no? Baka mamaya, yung mga nagpa-pattern lang, i-convert nyo pa ulit. Yan, i-convert. Okay, intindihin nyo bakit ganun yung equation, bakit ganun yung solution, no? Yan, mas may understanding dito. Okay lang, ayan, so makakuha mo, the station of PCC is 42 plus 088.38. Okay, next is PT, so from PCC plus LC2 na yan. Okay, parang kanina lang din, substitute mo final answer. Dali lang, di ba? Sana. Pero ayan, siguro yung iba hindi pa masyado naka-absorb. Okay lang yan, no? So, practice lang. Okay, pero at least sana nagigets niyo yung approach na ginagawa natin, no? Sample problem 2. And so, a compound curve and given sa bago lang yung parehas lang pala to eh. Okay, so, ayun ulit, no? So, meron ka ulit station ng PI, hinahanap ulit yung PC, PCCT, parehas lang yung given, no? I mean, magkaiba ng value, pero halos parehas lang yung approach. So, skip na natin to, ganun lang din eh. Okay, practice mo na lang. Parehas lang. Lang. Yan, so, yun lang. A class before we proceed, meron ba kayo naisip na tanong dito? Baka may naisip kayo tanong. May gusto akong marinig na tanong dito eh. Wala. Pero tayo sa lahat. Yan, kapag kami naisip kayo tanong class, by the way, this is second to the last discussion natin. No? So, since malapit naman na tayo magtapos, umatan naman kayo. So, I think, open ko na rin to, no? Class, for the last 2 sessions natin, no, I will be giving extra points, no? Every question na hindi ko masasagot, I will give 5 additional points for the exam. Okay? Every question na itatanong nyo about the lesson, syempre, na hindi ko masasagot. Or, kung very interesting yung question mo, okay, I will give you 5 points, no, sa exam. Okay, so if you have anything to ask, brainy question, itanong mo na. Okay, kapag nagustuhan ko yung tanong na medyo hindi siya obvious, parang ganun. Okay, so kapag maganda yung tanong, then I will give extra points, no? So that 5 points for every question. Okay, so last 2 naman na to. So tingin ko hindi naman kayo makarami dun. I mean, wala kayo kung malapit kayo magtanong. Pero anyway, and starting now, you can ask questions. Okay? And so, pwede kayo magtanong, no? Pero depende sa baka mamaya makaka-perfect na kayo ng exam. Pwede naman. Okay lang madami. Pero depende sa tanong ako magde-decide kasi baka mamaya, sir, ang tanong, sir, saan nanggaling yung TC? Mga common question, wag ganun. Okay, yung mga malulupit na question dapat. Okay? Yung mga mag-isip kayo ng kakaiba dito sa question kasi malay mo, yung lumabas sa exam, no? Bilang ma-jinx mo na. Diba? Pag ano yung pwedeng maging tricks dito? Isipin mo na. Okay? Bigyan mo ako ng question na maganda. Okay? Kapag nagustuhan ko yung question, then I will give extra points. No? 5 points for each question. Dalawang meetings lang naman. Okay? And so kung walang question dito, then I will proceed to the next discussion. Okay, so mag-isip ka na ng mga questions mo. Okay, next is the reverse curve. Okay, reverse curve para siyang compound pero baliktaran. Okay, baliktaran. Yung class, kanina meron kang PCC, ngayon naman meron kang PRC. Okay, this is the point of the reverse curve. Okay, and meron din siyang common tangent class. PC. Okay, yan lang din, parehas lang. Okay, ang problema lang dito, wala kang triangle na mabubuo. So, kailangan kang maghanap ng iba pang relationship na aside from this one. So, try natin class. Sample problem 1, the common tangent PC of a reverse curve is 280.5 meters and has a bearing of, class, ito yung actual board exam problem. Okay? Hindi ibibigay sa'yo yung figure. Ikaw dapat yung magdodrawing yan. Okay lang? So, BC, yun yung common tangent, may land na binigay, tapos binigyan ka ng bearing. Southeast,
yung drawing nun. Again, 41 degrees, 47 degrees, 31 minutes. Okay. AB is the tangent to the first curve whose bearing is, ayan, binigay yung bearing. Okay. Yung B, yung C, AB, plus, ayan, the bearing is 72 degrees, 45 minutes. Okay. Tapos, yung CD is the tangent to the second curve. North is naman C to D. North is to left. Na ang angle is 38 degrees, 13 minutes. Okay? A is at PC. D is at PT. Yun D. Okay? Kung gagawa ka ng curve dyan, so basically, class, ito yung mabubuo mo. Budget. Sorry. Tadong pangit. Again, siya i-drawing na. Ayan, class, by the way, meron pang another term dito, no? Common radius. Okay lang, common radius. Common tangent ka, meron ka pang common radius. Okay, so common radius tawag yan. So class, sabi, the radius of the first curve is, and given ka na radius of the first curve, ang tanong, what is the stationing at PT if PI is at station something? PI1 class. Ibig sabihin class, andito yung PI1. Okay? Yung PT, nandito. Okay? Paano yung approach natin dito, class? Okay? Paano yung approach? Class, ganito gagawin natin, di ba? Sabi natin, from PI, hindi ka pwedeng mag-move from PI, tapos, ano ng PT, di ba? Kasi baka maisip mo, sir, from PI1, gagawin natin, move tayo along the tangent, P1, tapos makarating tayo sa PRC, tapos, LC2. Okay, pwedeng ganun yung maisip mo, no? Pero mali yun, class. Okay? And yun yung ina-emphasize ko lang kasi dati sa amin nung diniscuss ito. Kumbaga, hindi masyadong ina-emphasize kung ano yung mga pwede tsaka ano yung mga hindi. So, meron kasi mga solution na kung iisipin mo, pwede nga naman. Okay, pero mali. Okay, bakit mali? Kasi meron tayong rules. Okay? Yung naisip ko nito nung una, sabi ko, PI1, but hindi na lang ako dumiretso nga dito sa PRC tapos plus the length of the curve, makakarating ako sa PT. Kasi pwede ka mag-move along the tangent, di ba? Okay, ang hindi in-emphasize sa amin noong panahon talaga yun. Noong nag-aaral pa kami is that ang PI, pwede ka lang mag-move papunta ng PC. Okay? Ganun lang. Yan. Ito rin nag-match yung araw. Okay? Kailangan bumalik sa PC. Okay lang? Ngayon class, di PI1, kailangan bumalik sa PC. So, ang mangyayari, approach natin is PI1 and minus T1, diba? Plus LC1 plus LC2 para makarating ka sa PT. Para makarating PT. Hopefully na-imagine niyo yung flow, no? From dito, minus T1 plus LC1 plus LC2. Yan yung solution natin. Okay, class? Ang tanong muna, what is T1? Okay? Given ka ba ng radius ng curve? Ayun, may radius ng curve ka. Given ka ba ng I? Okay, hindi given yung I. Okay, pero binigyan ka ng mga angles. Okay? Binigyan ka ng mga angles. Okay, so from the angles dun sa bearings natin, makukuha natin yung I. Tapos meron tayong R, makukuha na natin yung T1 and the LC1. Okay, paano yung LC2? Okay, so ayan, sabi dito. The common tangent is N. Using the common tangent class, makukuha natin yung R2. Mamaya. Okay? Try natin. Yan na. Plus yung I. Saan nanggaling yun? N. Medyo tabing ilang kasi yung drawing ko, class. Pero kung i-drawing mo yung class, ano ba ito?
Class, ito yung markahan ko ng red yung bearing ng AB. Okay, equal din yan dito. Equal din yan dito. Okay? Markahan ko ng ng green yung BC. Okay, ito yung bearing nun. Okay, class, ito yung angle of intersection. Ito yung I1. Okay lang. So, paano mo ko yung I1? That is 180 minus the bearing of AB minus the bearing of BC. Kuha natin yung I1. Okay, magtanong ka, class. Baka may maisip kang mga malulupit na tanong, ha? Okay, I2. Ano yung I2? Okay. Class, markahan ko ng red. Markahan ko ng red bearing ng CD. Equal yan dito. Okay? Markahan ko ng blue bearing ng BC. Ayan yun. Diba? Equal yan dito. Tama ba? Okay, so basically, yung I2 is equal to 180 minus the bearing of BC minus the bearing of CD. Okay? By drawing the figure, naiintindihan natin yung solution, nakikita natin yung parts of the figure, tapos nakakapag-decide tayo kung paano yung tamang gawin. Okay, so meron ka ng I, class, tapos given ka ng R1, okay? Kumakuha mo yung T1, class, kasi kailangan mo kunin yung second radius eh. Meron ka ng I1, I2, kulang na lang R2. Okay, meron kang R1. Paano yun? Use the other given, no? PC. Okay, the common tangent daw is equal to 80.5 and that is equal to T2. T1, masasolve mo kasi meron ka ng radius eh. Meron ka pang I, yung first curve. Okay, so you will T1 equal to 103 point something. Okay lang? And so kung may T1 ka, tapos common tangent, makukuha mo yung T2. Substitute mo dito yung T1, makuha mo yung T2, 177 point something. Okay? Meron kang T2 ngayon, tsaka I2, makuha mo na yung R2. Okay, T2, R2 yung makuha mo yung R2, 160 point something. Okay, so kompleto na tayo. Meron na tayong R1, meron na tayong R2, I1, I2. So basically, tapos na yung solution. Isa-set up na lang. Ano ulit? And TI minus T1 plus LC1 plus LC2, final answer. Yung T1, kanina na-solve mo na. Kailangan mo na lang ng LC1 and LC2. Okay, yan yung value, di ba? R times the included angle. Okay? Since ang measurement mo is from the PC to PC to PRC and PRC to PT, okay, ibig sabihin, mga I ang gagamitin mo dyan, no? I1 and I2. Okay lang? Check pala yung mga values. Yan, tama na. Yan, so, ayun na. Plus, substitute, answer. Okay, so kung nagets mo yan, meron ka ng 1/30 doon sa board exam nung unang panahon. Okay, isang tanong, isang sagot. Okay, ganyan yung mga tanongan dati. Okay? So that's it for the reverse curve, no? Sample problem to class. Kasunod lang kanina May, ito November class, ano. Sana na-appreciate nyo bakit mga board exam yung sinasolve natin, no? So aside from medyo mas challenging siya, ito kasi yung level of difficulty na na ina-expect mong maging level ng final exam mo, 'di ba? Kapag katapos mo graduate dito, 'di ba? Siyempre, yung end goal mo is to get the license. So ito yung mga kakaharapin mo problem, and so tinetrain ka na doon sa level of difficulty. Okay, para hindi mo naman sabihin na masyado madali yung tinuro sa amin dati, tapos ngayon ang hirap-hirap na ng exam. Okay? Ngayon pa lang hinahanda ka na para kapag dating ng exam, maning-manin lang, sabi mo, sobrang dali, parang sample problem lang namin. Diba? Dapat ganun tayo. Okay, so ayan. Class, the common tangent of a reverse curve is 280.5 and has an azimuth of 312 degrees, 29 minutes. And BC is the tangent of the first curve whose azimuth, as kanina, bearing ang binigay ngayon, azimuth naman. Okay? 252 degrees, 45 minutes. And
D is a tangent of the second curve. Yan. So, meron ka BC daw. BC is the tangent of the first curve. Yan. DE is the tangent of the second curve. And whose azimuth is ito given. So, the radius of the first curve, parang kanina 180. PI, binigay din yung PI. Kaya ang hinahanap natin is the station ng PI2 naman. Okay lang? Ngayon ang tanong, paano mo kukunin yung PI2? Okay? Kasi kanina pinag-uusapan natin, di ba? PC to PT, PC to PRC. Tama ba? Yung pinagagawa natin kanina. Ngayon, paano naman ikaw mag-move papunta sa PI2? Okay? Ang tanong dyan is, sir, kailangan mo po ba pumunta from PRC, tapos pupunta ka ng PT, tapos minus T2? Or, pwedeng PRC na lang, tapos T2? Kasi wala siya sa rules natin kanina, tama ba? Wala siya sa rules natin kanina. Anong rules natin? Sabi natin, movement along the curve except for PI. Okay? Ngayon yung PI dito, hindi ka nga naman mag-move along the curve, no? Sa tangent ka naman. Pero ang tanong, anong tangent? Papunta sa PRC or papunta sa PT? Okay? So, yun yung masasagot nitong question na ito, no? Mamaya, titingnan natin, paano ba siya tamang isolve? Malalaman natin doon sa solution na examiner. Okay? So, by the way, class, siguro trivia lang, no? And hindi ko kasi alam kung anong meron sa Pilipinas, ba't siya ganun, no? Pero class, ganun. Mga unang panahon na engineer class, ang azimuth nila, mini-measure nila with respect to the south. Okay, kaya yung alam ko dati, nung nag-aaral pa ako, no, hanggang sa mag-review ako, ang alam ko talaga, ang azimuth, ang difference is measured from the south. Kasi yun yung turo sa amin ng prof namin dati. Medyo matanda na kasi yan. Okay, so ang turo niya sa amin, the azimuth is measured from the south if not given. Okay, hindi ko alam bakit. Tapos nung ni-research ko siya, nung nagtuturo na ako ng surveying, yan, ang sabi ng book, and sabi din doon sa net, siyempre, mas obvious nga naman kung north, di ba? Bakit north? Yun yung measurement ng azimuth na, ng ano natin ng azimuth sa atin, kasi compass di ba? Ang compass, itututok mo sa north, but sa south, di ba? Siyempre sa north. Okay, tututok mo sa north, so ang ma-measure mo with respect to the north, which is obvious naman. Okay? Pero yung turo kasi sa amin dati sa south. Okay? And nung nagre-review kami, yung nagturo sa amin is yung ingay, mga top-notcher na yun, tapos medyo matanda na din. Okay? Ang approach niya is dinrawing niya ito with respect to the south. Okay? Kaya ganyan yung figure class. Makikita mo dito, the figure is BC, measure niya with respect to the south. Ayan, pangit yung drawing. Okay? And 252. Ayun, kung mapapansin mo class, yung examiner na nagbigay nito same. Yung bearing dun sa unang problem class, ginawa niya lang azimuth. Okay? Yung examiner ng unang panahon class, nung ginawa niyang azimuth, ginawa niya from the south ang measure. Okay? Yun ang hindi ko alam, bakit ganun sila mag-measure ng azimuth. So, yung turo sa amin dati, ngayon, hindi ko na mag-gets na. Hindi ko naisip yung tanong na yun dati, bakit ka naman south? Okay, so hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit south. Pero class, yan. Nung sinolve namin to, ganyan ang drawing. Okay? Pero class, ang maganda dito, kahit sundin mo yan or hindi mo sundin, okay lang, walang problema. Kasi kung susundin mo yung tinuro ko sa'yo na from the north, magiging ganito lang yung drawing. Mag-flip lang siya. Okay? Pero the solution is the same. Okay? Paano the same? Plus, ito yung figure nung sa examiner class. PI1, okay? Ganito yung approach natin. From PI1, babalik ka ng PC. Okay? PI1 minus T1, makakarating ka sa PC. Tapos from PC plus LC1, makakarating ka sa PRC. Tapos plus 2 para makarating ka sa PI. Okay? So siguro edit natin yung yung rule natin. Ano yung rule natin? Measured along a curve. Okay? Pero dapat least distance. Okay? Least distance. Okay? Paano least distance? From PRC, hindi mo na kailangan pumunta pa ng PT para bumalik sa PI2. Okay?
Yung PRC, malapit na dito yung PI2 eh. Okay, so mangyayari niyan, yung PRC plus T2, makakarating ka sa PI2. Okay? Ayan. Plus, ito yung figure, yung tama, no? Kung susundin mo yung tinuro natin sa yung term. Okay? Kung susundin mo na ang drawing is azimuth from the north. Ayan, paano yung azimuth from the north? Sabi dito, common tangent 80. Ano ito 80? Medyo ganyan yan. Ayun, no? Common tangent CD, ano? CD. CD. Ito mo? Okay, nandun siya. Papunta siya ng ano? Ganun. Okay lang? D is a tangent of the second curve. Okay, from D to E. Okay, ang azimuth niya is 218. So, 218 is somewhere dito. Okay, so pero sana nagigets mo, ganun lang naman ang pag-draw niya, no? And ito yung drawing. Okay, kung i-analyze natin itong drawing na yun, nasan yung PI2? Yung PI2. Yung PI1. Ano yung approach dito? PI1 minus T1, makakarating ka sa PC. From PC, plus may LC1, makarating ka sa PRC. Tapos, from PRC, plus T2, PI2 lalabas. Okay lang? Okay lang? So, ganun yung mangyayari, no? Sabi mo, Sir, PI2. Sir, di ba bawal dito dumaan? Dapat dito, di ba? Kasi bumaliktad yung figure eh, no? Okay, pero yun nga, ang measurement mo from PC. Okay? Ang pinakamalapit na tangent from PC, ito yung pinakamalapit na tangent, class. Okay? Tingnan mo kung nasan yung PC, doon dapat papunta yung PI. Okay, doon yung tangent na pwede kang dumaan papunta sa PI. Okay, so ayan. Kunin natin yung mga I, parang kanina lang din. Okay? Tapos kunin natin yung radius 2, parang kanina lang din. Okay, kasi pag nakuha na natin yung radius 2, kumbaga kaya na natin mag-move. Kailangan mo lang naman lagi makuha yung radius tsaka yung I, ng dalawang curve, tapos kaya mo nang kunin lahat ng station 8. Okay? So ayan. Station PI1 minus T1 plus LC2 plus T2. LC1 is equal to RI ng first curve. And tapos conversion to radian. And T1, T2 na solve natin kanina, substitute, final answer. Ganun siyang kadali. Okay, kung maintindihan mo. Okay? Tapos anong mahirap dito? Yung pag-drawing, no? Medyo mahirap i-interpret kung hindi ka pa sanay. So, ang gagawin mo, papraktisin mo para ma-drawing mo ng tama. Kasi pag na-drawing mo ng tama, the rest is basically, ano na lang eh, plus minus na lang. You have your formula naman, dinerive naman natin, no? Okay, so yun nga lang, sabi ko sa inyo, sana wag nyo lang sauluhin, no? Sana intindihin nyo paano siya naging ganun. Okay, sana naging ganun yung equation. Kasi pag na-gets mo kung paano yung derivation niya, kahit abutin ka ng graduation, no? Hindi mo malilimutan yan. Okay, or kung malimutan mo man, madali lang siyang i-recall kasi naiintindihan mo siya. Okay? So basically, ayun na, meron ka na mga equations, no? So makuha yung T1, LC, ganun, simple-simple. Okay, so ayan. Yan yung sa pagkuha ng stationing. Okay, before we proceed to the next and the last horizontal curve, baka may tanong na kayo, class. Wala pa? Alam ko, dati kapag mga wala akong tanong, dalawa lang yun, no? Either sobrang naiintindihan ko, or sobrang hindi ko naiintindihan. Kaya wala akong tanong. Ewan ko kung saan kayo dun ngayon, no? Pero, ayun, bala kayo. So, magtanong kayo kung meron kayong tanong, ha? Para haro tayo. Okay? Ayan, class, last but not the least, the most, difficult curve. And hindi ko lang alam kung na-discuss pa ito nung third term sa mga nag-take lang si E101. Okay, pero anyway, sabi kasi ng ibang section sa mga nag-fill sa akin, parang hindi daw yata nila diniscuss. Okay, so ngayon discuss natin. Okay? Spiral curve. Bakit? Para saan ba ito? Okay. Kung makikita mo medyo mukha siyang komplikado. Okay?
So spirals are used to overcome the abrupt change in curvature and super elevation that occurs between the tangent and circular curves. Okay, class, naalala mo yung simple curve natin, the compound curve and the reverse curve are parts of the circle, di ba? Circle. Okay, arc, no, circular arc ang tawag sa kanya. Yan, class, the spiral curve is used to gradually change the curvature and the super elevation of the curve, thus called transition curve. And so spiral curve is also called the transition curve. Okay, this is the transition from the straight road papunta dun sa pabilog. Okay? Kaya minsan kung mapapansin mo, 'di ba, kapag ka same speed ang ginagawa mo, kunyari, constant ka nagmo-move, kunyari, terorista ka, no? 100 kph, kunyari. Okay? 100 kph tapos sa pa-curve. Plus, kapag ka yung kumbaga bigla kang, yung parang tatawag, yan, ang tawag doon, class, sa force na magkukos sa'yo ng parang napupunta sa kapagilid, ang tawag doon is the centrifugal force. Okay? Pag biglaan yung centrifugal force, ibig sabihin the curve is biglang naging circular curve, no? Or biglang naging simple curve. Okay? Kung yung movement mo naman parang unti-unting lumalakas yung paghila sa iyo patagilid, okay? Ibig sabihin nagmo-move ka sa spiral. Plus, bakit yung ginagawa itong spiral? Sabi nga dito, to overcome the abrupt change in curvature. And bakit? Ano bang ayaw natin sa simple curve? And kung naalala mo sa physics mo, class, ano yung centrifugal tsaka centripetal, class? Yan, kunyari ito na lang yung curve, no? Kunyari yan. Kapag andito yung sasakyan mo, class, yan, kunyari box na lang. Plus kapag magmo-move ka sa curve, merong force na magkukos sa'yo para mag-slide. Okay? Kung hindi man mag-slide, mag-overturn. Okay? Kung medyo mabilis ka sa curve, okay, dalawa lang yan, no? So, kung magfe-fail yan, dalawa lang yan. So, either mag-i-slide ka or gugulong ka. Okay, gugulong, ma-aksidente. Okay? Ayan, so ganun yung mangyayari kapag kabiglaan yung change. Okay? Yung force na nagko-cause nung sliding and overturning dan, ang tawag diyan is the centrifugal. Yun yung palabas. Okay, centripetal naman yung paloob. Yan naman yung, kumbaga, imagine mo sa physics, naalala mo sa physics yung may iniikot ng mga bagay-bagay. Diba? Tas may tension daw, may tali. Okay, in this case, walang taling naghihila dito sa, sa kotse mo. Tama ba? Wala naman tali diyan. Okay, ang nag-cause ng centripetal force is the friction between the surface and the gulong. Yung surface ng road and yung gulong. Okay, kung madulas, edi walang centripetal force, no? Gugulong ka lang doon, no? Magi-slide ka lang. Okay? And so, class, ang nangyari ngayon, from the straight line, tapos bigla kang magka-curve, plus the centrifugal force is abrupt, no? Simula sa walang centrifugal force, biglang magkakaroon dito, and the centrifugal force in the circular curves are at maximum. Okay, ano yung force? That is MA, di ba? Kapag nasa circle ka, that is M V squared over R. Verify nyo nga. Tama ba to? Sana, no? Sana. Kasi kung hindi, di mali ako. Okay? Pero anyway, and kung tama yung pag-aalala ko, ayan. Okay, this is the centrifugal force and this is also equal to the centripetal force. Kasi opposing sila, no? Lagi lang kinagamit yung term na centripetal. Pero actually, the force that is causing the accident is the centrifugal force. Okay, and that is equal to mv squared over r, where m is the mass of the vehicle, kasama ka doon. Okay, v is the velocity. Okay, that is the tangential velocity. Okay, yun yung movement mo. Kung nagmo-move ka along the curve 100 kph, so 100 kph ang velocity mo dyan, and r is the radius of the curve. Okay, anong papansin mo? Pag mas maliit yung radius, anong relationship? Mas maliit yung radius, mas lalaki yung force. Which is obvious, di ba? Kapag ka mas matarik yung curve, mas titilapon ka doon, di ba? Ayan, so dinidesign natin class yung radius of the curve, no? Hindi yan hinuhulaan, okay? Yung pag-determine ng radius of the curve, i-discuss niyo yan doon sa highway engineering and transportation engineering yan, no? So ngayon ang pinag-uusapan natin, paano siya ililay, paano yung mga measurements. Okay, next course nyo sa transportation engineering, pag-uusapan nyo, paano nyo dinidetermine yung curve, okay, yung radius, paano nyo i-design kung meron kang certain speed. So I think that's very interesting, no? Ako lang kung na-appreciate nyo yun, no? Pero
tingin ko that is very interesting. Okay, so balik tayo sa discussion, and from the straight, bigla kang magpapasok sa bilog, okay, biglang magma-maximum. Which is ayaw mo kasi kapag ka nandun ka sa loob ng kotse, imagine mo yung yung tanko kung ginagawa ng tropa niyo, kapag ka sa Nuvali, di ba may roundabout doon? Hindi siya okay, basta mabilis, hindi siya pumipreno. Ayan, pagdating mo doon sa roundabout, para kayong na magdi-drift doon. Okay, so ako kung ginagawa niyo yun. Tropa ko kasi ginagawa niya. Okay, so ayan, biglang nagma-maximum kasi from the straight, biglang magka-curve. Okay, which is pwedeng mag-cause ng accidents. Okay? And so to avoid that one, especially if very lang yung niya, yung radius, kunyari maliit na yung radius, okay, ang ginagawa natin, nilalagyan natin ng transition. Okay, ang tawag doon is the spiral. Plus, by the way, the spiral is ito lang. Pangit yung dimension ko. And hopefully, na appreciate niyo yung concept part natin, no? Para naintindihan mo yung mga pinagagawa natin. And so, ayan, that is the spiral. Okay, yung gitna class is a circular curve. Ito, simple curve yan. Tapos dito, may spiral ka ulit. Okay, ito spiral ulit yan. Okay, so class, yung mga formula dito, ito yung sinasabi ko last time na dadayain natin. Okay, so bakit natin dadayain, sir? Kasi yung equation nito, class, hindi natin alam. Okay? Sa civil engineering class, marami kang na pagdadaanan. So, ang pagdadaanan mo yung simula sa algebra, trigo, tapos analytic geometry, solid mensuration, ano-ano, tapos magka-calculus ka, di ba? Sa lahat ng mga pag-aaralan mo noong class, wala kang madadaaran mo na spiral curve class. Okay, sa analytic geometry, pag-uusapan nyo doon parabola, hyperbola, ellipse, circle, mga ganun, di ba? Pag-aaralan mo yung mga equation ng class, pero never ka makakita ng spiral curve. Okay? In our field of study, at least on our mga coverage ng maths natin, hindi ko alam kung sa inyo meron na. Okay, pero sa coverage ng maths namin class, wala kaming na-discuss na spiral curve. Okay, hindi natin alam yung equation nito. So, ikaw, kung alam mo siguro, edi very good, no? Okay, pero ako class, hindi ko alam. Okay, kahit yung naging professor ko dati doon sa review. Okay, by the way, class, isa sa mga naging prof ko yung yung pinaka siya yung top 1 ng buong civil engineering na sa buong history. Di ba si Marcos sa law, pinakamataas na bar exam score kay Marcos. Yan, sa civil engineering si Sir Esplana, Sir Dindo Esplana. Okay, so naging mentor ko siya nung review, and siya yung nagturo sa amin ng surveying. Kaya ayan, sobrang appreciate yung surveying. So siya yung naging prof namin sa review for the surveying. And nung diniscuss namin itong spiral curve, and dinerive daw niya to using the calculus. Hindi ko alam, sa lupit ng utak nun. Okay? Ang hirap daw, sabi. And kumbaga, sobrang hirap na hindi siya worthy aralin. Okay? Yung sabi niya, hindi niya tinuro kung paano yung tamang way, pero tinuruan niya kami ng daya. Okay? Ang tuturo ko sa inyo, paano dayain yung equation. Kasi ang dami equation nito, and hindi natin alam kung paano siya dinerive. Okay? So instead of basta i-memorize mo na lang, which is malilimutan mo, syempre, di ba? Kapag kami ni-memorize mo, malilimutan mo eh. Bibigyan ko kayo ng daya. Okay? Para at least meron kayong way para ma-dero. Yun nga lang, mali yung derivation. No? Pero magka-come up ka naman sa tamang sagot. Okay? Yan, class, ito yung mga parts of the curve class. Ayan. We have bago tayo proceed sa solution, no? Dito sa pangalan nito. Mental blank, sorry. Before we proceed to the derivation of the formula, which is incorrect derivation, plus ito muna, parts of the curve, no? And sa spiral curve class, you have the TS, okay? Tangent to spiral. Ito yung tangent class. This is the tangent. Ito yung spiral. So yung intersection ng tangent and spiral, that is the tangent to spiral. Okay? Tapos you have your SC, spiral to the circular. Tapos CS, circular to spiral. Okay, tapos spiral to tangent naman, ST. No? So meron kang TS, meron kang ST. Meron kang SC, meron kang CS. Okay, medyo mas marami lang yung parts nito, no? And L, and nagbago yung definition natin, no? L na kasi, no? Plus, yung L is the length of the spiral from TS to any point along the spiral. Okay, ang measurement mo is from TS, ha?
Tapos along any point. Ayan, class, nakita mo dito sa figure. Ayun yung L. Okay. Plus, kung yung L na tinutukoy mo is from TS to SC, yung L na yun is magkakaroon ng subscript na S. Meaning, yung length ng buong spiral. Length of the spiral. Okay. Pag nakakita ka ng sub S, ibig sabihin nun, buong spiral ang tinutukoy mo. Na? Ayan. So, yung theta naman dito, class, theta, ito yun. Balikan natin. Okay? Yan yung theta. Ano? That is the spiral angle. Para siyang deflection angle, no? Sa simple curve, that is the deflection. Parang deflection angle siya, no? Okay, pero para lang, pero hindi talaga siya ganun. Okay, so theta is the spiral angle and theta s is the spiral angle kung buong length of the curve ang gagamitin mo, no? Kung buong from TS to SC. Okay, so ayan. Ito deflection angle, ito yung talagang deflection angle, no? So, isa mukha ng deflection, itong I, deflection angle talaga. Okay? IS tsaka I. Kung I sub S, ibig sabihin, deflection angle from TS to SC yun. Okay lang? Next, meron kang radius of, simple curve. Okay? Walang radius ang ang spiral kasi nagbabago-bago 'yan eh. Okay? Ang meron ka diyan kung bibigyan ka ng R, ang radius nun is ito 'yon. Ang tinutukoy nun is yung simple curve. Okay? Tapos 'yan. I is the intersection angle or angle of intersection and IC plus is the angle of intersection of the simple curve. Ayun, class, makikita mo, yung buong I nung spiral plus I equal sa IC plus 2 theta S. Okay lang? Yan ang IC plus 2 theta S, no? Okay, yung I na dito ay buong, ito yan. Okay lang? And so, X is the offset distance, yung X. Okay? X sub C naman, kapag ka ang tinutukoy mo is hanggang doon sa magta-touch doon sa circular curve, no? X sub C. Okay? Hanggang dito sa SC. Pag nag-touch yung offset mo doon sa circular curve, then is X sub C. Okay? Length of throw P, ito yun. Okay, length of throw is the Tagalog, yun? Haba ng tinapon, parang ganun, no? Tinapon siya. Mamaya explain natin bakit throw ang tawag, ba't tinatapon yung curve. Okay? So, discuss natin mamaya. Okay? So, pero mamaya na lang pala. Okay, Y is the distance from TS along the tangent. Okay, ito yun, no? Distance along the tangent, class. Okay, distance from TS along the tangent. Okay? Y sub C, kung yung Y mo ay magta-touch doon sa SC. Okay? TS is the tangent spiral or tangent of the spiral pala, sorry. Yun. Okay? Haba, no? And tapos, E sub S is the external distance of the spiral. Okay, so i-draw muna natin. Paano ba nangyayari itong spiral curve na ito? Okay, so ito, we have the simple curve, class. Ang gagawin mo daw dyan, class, i-offset mo. I-drawing ka ng simple curve sa ilalim niya. Project mo yung tangent. Project mo rin yung kabila. Plus, ang tawag dito sa offset na ito, ang tawag dyan is the throw. No? Length of throw. Gaano mo binaba yung curve na pangalawa? Okay, that is the length of throw. Okay? Ngayon, class, determine mo hanggang saan dapat yung circular curve. Ito lang daw yung boundaries. Okay? Tapos nyan, connect mo yung dulo ng tangent hanggang doon sa dito. Okay lang? Hanggang doon sa dulo ng circular curve. Yung red dot is the spiral curve, class. Iburahin natin yung mga hindi kailangan. Okay, yung yellow, class, that is the simple curve, no, na nasa loob ng spiral. Okay, yung red dot is the spiral curve.
Meron kang dalawang spiral dito, tapos you have here the circular curve. Okay, yung yellow. Class derivation class. Naalala mo sa ano natin sa ating trigo. Okay? Sabi doon, the arc length is equal to the radius times the included angle theta. Okay, mamanipulate natin class. Unang kukunin natin is the tawag dito, is the formula for theta, spiral curve. Tapos ito yung magiging equation. Tapos, marunong ba kayo mag-integral? Marunong kayo mag-integral? Lahat ba nagkakalculus na? Oh, sir. He's talking. Yes, sir. Pala kayo. Ayaw kasapin. Okay. Anyway, class, S over R. Okay? As in this case, the length is the length of the curve, no? Length of the spiral curve, no? Gawin nating L yan over R. Plus, ang turo sa amin na daya dito, class, gagawin natin. Integrate daw natin. Integrate natin with respect to L, or the length of the curve. Okay, theta equals integral of L over R dl. Ano to integrate? Diba? Ang variable is the L. Ano mangyari doon? Magiging L squared siya. Tapos yung new exponent niya magiging denominator. Kamali. Ayan. That is your theta. That is your theta. Okay, pero class, ang theta is an angle. Ang unit ng angle, degrees, radians, di ba? Ano yung radian? That is unitless, di ba? Radians or unitless. Radian is a unit of of an angle. Pero class, basically kapag radian, kapag pinag-uusapan natin mathematics, ano yun eh? Kahit wala eh, no? Kapag na-cancel yung unit, radian ang matitira doon, class. Okay lang? Eh nakita mo, di ba? Ito, S over R. Meter over meter. Ang lalabas dyan na unit ng angle is in radians. Okay, kasi nawala yung unit eh. Naubos yung unit. Okay, so ang kailangan natin dito, palabasin natin to in radians. Now, kung kailangan mo siyang gawing degree, i-convert mo na lang. Okay, pero ito yung problema natin. Ayan, L squared, ang unit nito magiging meter squared. Okay, over 2R. Unit ng denominator, meter din. Okay? Kailangan nating dayain ito. Okay, dadayain natin. Kailangan yung unit ng ilalim, meter squared din, para makancel magiging rad. Diba? Ngayon, ang daya na gagawin natin yung ganito. Lalagyan natin ng LS. And this is your equation for the theta of the spiral curve. Okay, in-integrate mo, dinaya mo, magic. Okay, so yung mga mahilig mag-magic dyan, no, dito nyo gamitin yung mga skills nyo, no. Ayan. Yung legal na pandadaya. Next. Meron na tayong theta. Okay, sunod na dadayatin yung x of distance. Okay? Yung x is the integral of the theta with respect to dl. So, x equals L squared over 2R LS. Integrate mo with respect to L. Ang mangyari, L cube over 3. Kaya bagong exponent niya times 2R LS. Okay, class. Simplify mo, magiging 6 in denominator. Okay, L cube over 6R LS. Okay, class. Tingnan mo yung units. Ang x is a unit of length. Tawag dito. X is a length. Sorry. Okay, and yung unit niya dapat is in meter. Okay? Ngayon, L cube, meter cube yun. Denominator, R, naka-meter. Yung LS ay naka-meter din. Okay, the resulting unit is in meter.
Ang x dapat ay in meter, so wala ka nang dadayain dito. Hindi na talaga yun. Okay? Next. Tandaan mo yung pagkakasunod-sunod Theta, x, y. Okay? At ipa pala bago yung y, sorry. X, t, y. Okay? T is the integral of x with respect to dl. Okay? Substitute. Okay lang. Parang kanina lang din, paulit-ulit lang. Ayan, naging L raised to 4 over 24 r ls. Okay? Plus, ano yung P class? That is a linear measurement. Dapat naka-meter yan. Okay? Kaya meron kang meter raised to 4 over meter times meter. Resulting unit is in meter square. Kailangan mong dayain. Ang gagawin mo, divide mo ulit ng ls. Okay? Yung ls kanina na nilagay mo, dagdagan mo ngayon, so magiging ls squared na siya. Okay, pero yung length of throw, laging nasa dulo yan. Okay, kapag nasa dulo siya, class, yung L ay equal to ls. Okay? Laging dulo to dulo yung class. Ito yun, no? Okay? At PL is equal to LS class. So, ang mangyayari niyan, substitute mo doon sa L yung LS, makakancel yung LS sa ilalim, magiging ito yung matitirang equation. Okay? Kahit i-search mo sa book class, ito yung formula niya. Okay? Ang galing, no? Ang galing mandaya ng formula, no? X, XY. Okay? So, this is your formula for the length of throw. Okay? X is Y. That is integral of the length of throw. Substitute mo yung length of throw. Yung original, no? Yung hindi pa kinakancel. Integrate mo, lalabas ito. Okay? Yung edit dito, dalawa yung gagawin natin, no? Una, gagawin mo siyang ito. Itong nandito, gagawin mo siyang L minus n. Yan. Yun yung una, no? Edit natin yung form. Pangalawang edit, yung 120 sa ilalim, gawin mong 40. Okay? Yun lang. So, ito, naging L minus yun. Tapos, yung denominator niya na 120, ginawa mong 4. Okay? So, yun yung natin for this one. Okay? Kung paano siya naging ganyan? Hindi talaga ganyan yung solution, no? Hindi talaga ganyan yung derivation. Pero napansin lang kasi nila na, parang mataas yung degree of the numerator. Para siyang ini-integrate. Tinry nila, no? In-integrate nila, no? Pero hindi tumutugma. Sabi nila, ipilit natin, dayain natin. Okay, ngayon meron na tayong derivation, no? Mali nga lang. Okay, pero nagkakama tayo doon sa tamang equation. Okay, so bahala kung sa uluhin nyo to kung paano ito ginagawa. Pero ayun, sobrang malaking tulong ito sa akin. Kasi dati sa ulo ko lang yan. Dami kasi nito. And hindi ko naintindihan kung saan siya nanggaling. Okay? So sa spiral curve class, lang to? Basically, kailangan lang alam mo equation tapos solve mo na. Okay? Ang problema lang dito class is alam mo ba yung equation? Okay? Kasi yun nga, hindi siya nade-derive eh. At least sa part natin, no? hindi natin kaya i-derive ng tama. Okay? So, ang tanong, paano pag nalimutan mo? Okay, paano mo gagawa ng paraan? Okay, so ito, renesin ko sa'yo kung paano. Okay, pero ayan lang. So, bala kung aralin mo yan. Okay, additional formulas class. PS. Class, ito yung buong tangent spiral. Okay, tangent of the spiral. Kasi ang sabi doon sa sa derivation class, ito daw, nakikita mo ito, itong projection ito. Ito hanggang dito, this is approximately kalahati ng length of the spiral. Okay? Yun sa derivation na
This is approximately half of the length of the spiral daw. Ngayong class, ibig sabihin, itong natira dito, this is T sub S, or tangent of the spiral, minus D, ang kalahati ng length of the spiral. Okay? Kaya nakikita mo yung green triangle. Okay, gagamit tayo ng equation no, ng SOHCAHTOA. Tangent I over 2 ay equal to the opposite and ES minus LS over 2 over adjacent plus yung adjacent is R plus ito. And what is that? That is the length of row. Okay? By using that the triangle, makikita mo ito yung formula. Okay? Imagine mo yung mga formula na pinag-usapan natin kanina, no? Sa uloyin mo lahat yan sa exam. Ano? Kung hindi mo alam tapos nalimutan mo, hindi mo nang alam, nalimutan mo pa, no? Joke lang. Kunyari alam mo, tapos nalimutan mo. Pero may nalimutan mo tong P. Kung may nalimutan kang kahit ano, okay, wala na, hindi na ubra yung formula mo. Wala. Mas maganda kung naiintindihan mo kung saan ang galing. Okay? Or at least meron kang way para ma-derive yung equation. Okay, so yan, T sub S, ganyan siya dinederive. Next is the ES. Okay? Yeah, subscribe yan. E sub S. Yan, cosine naman, di ba? Cosine kasi meron kang adjacent and meron kang hypotenuse. Okay, so cosine equals to adjacent R plus P over the hypotenuse R plus ES. So by manipulation, makukuha mo ito. Hopefully, marunong kayong mag-algebra. Dapat, no? Dapat. Okay lang? Yan. Plus, additional. Ito, wala nang derivation nito. Okay? Plus, ito kasi ay formula for the design class. Yan. Ito ay ginagamit natin to get the length of the spiral. No? Kung given ka ng K, alam ko bakit K ang formula, ang equation nila dito. Okay, hindi ko alam kung bakit K. Pero yan. Maganda siguro kung V, no? Okay, pero yan, ang general equation na ginagamit dito is K. Okay, yun yung variable nila, hindi ko alam kung bakit. Okay? K is the velocity in kph. So, kunyari, meron kang 100 kph. Bigay mo doon sa K, 100, no? 100 cube. Okay, yung R is the radius of the simple curve. Okay, LS is the length of the spiral. Okay? Yung E is the super elevation class. Okay, ano yung super elevation? That is the, alam mo yung sa mga nagkakarerang kotse. Diba? Yung yung kunyari kotse ito. Front view yan, class front view yan. Back view na lang. Okay. Wala ka? Okay, pero anyway, ano yan? Harap or likod yan, padiretso yung padiretso doon yung natin, yung sasakyan. Okay? Ang tawag dito sa grade yan is the super elevation. Okay? Yung banking of the curve, that is the super elevation. Okay? So to get the super elevation, ito yung formula na ginagamit natin na. Okay? So this one, hindi yan na-derive, at least sa pagkakaalam. And sinet lang yan nung code, no? So yan daw yung gagamitin natin equation. Hindi ko alam kung merong special derivation ito or kung saan nanggaling ito, no? Pero sa pagkakaalam ko, nakaset lang siya sa manual ng AASHTO. And so kung alam mo yung derivation ito, then you can share and I will give additional points. And for everything na hindi ko alam na kaya mo share sa akin, I will give additional points. Okay, kung may ma-share kayo. Kung wala, then okay lang, walang problema. Okay? Pero anyway, ayan, is the equation for the super elevation. Okay, E. Okay? Ayan. Itong E na to, magagamit nyo ito sa sa transportation na. Okay, sa transportation engineering nyo. Hindi ko maalala kung highway or sa transport engineering mismo. Okay, pero anyway, and yung I, ito yung relationship niya. Naalala mo kanina yung deflection angle tsaka spiral angle. Ayan yung relationship, no? 1/3 of the spiral angle, yan yung deflection angle. Okay, bakit ganun yung derivation? Kasi hindi ko alam. Okay, bakit hindi natin alam? Kasi spiral yan eh. Okay, ibang usapan yung spiral, no? So, sa field of study natin, hindi natin na-tackle yan, no? Kaya hindi ko rin ma-explain. Okay, pero kung malikot utak mo, tapos i-research mo siya, then very good. Okay? As kung ma-share mo, then very good ulit, no?
Yan. Share mo na lang kung alam mo. Tapos bigay ako ng additional points na kung may share ka sa akin. Okay, so ayan. Plus ito ulit, napakita ko lang yung I, saka yung theta. Okay, ito yung theta, ito yung I. Sorry. Ito yung bilog ko. Ito yung theta, ito yung I. Okay, try natin class. Ayun, may sagot agad. Sobrang dali. Diba? Sobrang dali. Class, the spiral Eastman curve has a length of 100 meters with a central curve radius of 300 meters. Determine the offset distance from the tangent to the second quarter point of the spiral. Okay, class, ang sabi dito, yung spiral curve mo, ang length is 100. Okay? L sub S. Ang nahanap is the offset distance from the tangent to the second quarter point of the spiral. Ano yung tangent, class? Ito yun. Spiral. From the tangent to the second quarter point, basically that is half of the length of the spiral. Tama ba? Half of the length of the spiral. So class, ano yung L na gagamitin mo? Half of the length of the spiral. Okay? Yung L is kalahati lang. Kaya naging 50 yan. Okay, so substitute. Kung alam mo kung ano yung X, that is the offset distance, then that is the final answer, di ba? That is 1/30 of your math exam, sa board exam. You know? 1/30 agad. Di ba? May 1 point ka na. Okay? 29 na lang, perfect mo na yung math exam ng board exam. Okay? Ganun lang siya kadali. Kung alam mo yung equation, yeah? Paano pag nalimutan, di dayain mo. Paano kung di mo alam yung daya? Di very good. Bait. Anyway, and 2004, find the degree of curve of a central simple curve if the spiral curve is 100 meters long on two sides. Okay, so may 100 ka dito, may 100 ka din doon sa kabila. Okay? On which a car traveling at 75 kph will not skid. Okay, so meron ka daw tawag dito. Bakit ito yung nilagyan ko answer? Sorry. Mali yung nilagyan ko answer. Ito yung answer, class. Okay, class. Ayan, sabi, ano daw dapat yung degree of the simple curve doon sa gitna? Di ba naalala mo, sabi natin, yung spiral, yung dalawang nasa gilid, yung nasa gitna, simple curve yun. Okay, ang tanong, what is the degree of this curve? Okay, ayan. Class, paano mo makuha yung degree of the curve? Kailangan mo ng radius. Okay, saan mo makuha yung radius? And binigyan ka ng speed. Yun yung K. Okay, yung sin kph. Okay, kaya meron kang formula. The length of the spiral daw na ita-travel mo is 100. So, ang tanong, what is the radius para hindi ka mag-skid? Sorry. Oh, tama. What is the radius para hindi ka mag-skid? Okay, so ang length of the spiral is 100. Ang design speed mo is 75. Yan, makukuha mo yung radius of the simple curve. 151.875. Yan. Pero ang hinahanap is the degree. Meron tayong equation na na-derive natin last time. Substitute mo yung radius, makuha mo yung degree. Okay, so 7.545. Bakit ito yung nilagyan ko? Sorry. Kamali lang. Okay, ito yung answer natin, class. Okay? Last but not the least, ayan, so patapos na tayo. Ayan. Board exam May 2010, very, very recent. 10 years ago lang. Parang, anong grade ka nito? Grade 4? Grade 5? Ayan. Tapos nung grade 5 ka, ito yung tanong. Or grade 4 or grade 3. Kasi ganun. Okay, so the tangent of the spiral curve intersect at an angle. Okay, nag-intersect daw yung tangents. Ano makuha mo dyan? Angle of intersection. Diba? Yung buo. Ano. Tapos bigyan ka ng station ng PI. The radius of the central curve is 300. The length of the spiral curve is 52.71 meters. Question. First, determine the stationing of the point where the spiral starts. Saan ba nagsisimula ang spiral? Okay. Doon sa P sub S. Di ba nandun simula ng spiral? Di ba nagsimula yun doon sa from the tangent? Di ba? PS. Okay? Tulad nito, hindi niya sinabi kung ano mismo yung hinahanap niya, no? Okay, dinescribe niya lang. Saan daw? At the point where the spiral starts.
Okay. Second question, at the point where the simple curve starts, based on the figure, nasaan yung simple curve? Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kapag mga ganyan stationing, hindi lahat binibigay ng examiner, no? Hindi siya spoon feed, no? I-describe niya, tapos ikaw yung mag-determine ano ba yung tinatanong niya. Okay? In this case, the start of the central curve is at SC. Diba? From tangent to spiral, tapos from spiral magiging circular. Diba? Tapos from circular magiging spiral ulit, tapos magta-touch sa tangent. Okay, so ito yung hinahanap niya. SC. What is the stationing of SC? Okay lang? Yun yung hinahanap niya. Last question, what is the total length of the curve? So basically, meron kang dalawang spiral, tapos meron kang circular. No? So meron ka dito LS, LS, tapos LC. Okay lang? Yan. So try natin class. Class, ito yung binigay sa'yo, PI. Ang hinahanap una, what is stationing at TS? Okay, to get the TS, kailangan mo makuha yung ito. At to get the station of TS, kailangan mo makuha yung T sub S, which is the tangent of the spiral. Okay, paano natin kunin yung tangent of the spiral? Kailangan mo na itong equation na ito, na-derive natin kanina, di ba? Okay, so you have your LS, you have given by radius, and given your radius 300, you have your I. Ngayon, what is P? Wala ka pang P. So, ang gawin mo, solve mo muna yung P, and base sa derivation natin, that is equal to LS squared over 24R. Kuha mo P, the length of throw is 0.P5881125. Okay, substitute mo sa equation, nakuha mo yung TS equal to 92 point something something. May TS ka na, okay, so PI minus TS, okay, this is the stationing of PI, okay, minus the length of TS, yung final answer. By the way, class, for the stationing, ganito siya pinapresent, no? Yung 1,000 na place, nalagay mo, no? Parang 3 plus something. So basically, that is 3,979.05 meters from the reference, no? Whatever the reference is. Okay, pero yan yung distance ng TS. Okay? Ngayon, and pag ipipresent mo yan sa station, lalagay mo ba yung 3 plus 979? Paano ito basahin? This is 3 stations and 979.05 meters from the reference. No? Paano reference man yan? Okay, so ayan. Given ka ng station ng PI. Ito nang galing yung 4072. No? So meron ka ng station of the TS. Next question, saan daw nag-start yung curve? Ano daw station nun? So, basically, station of TS plus the length of the spiral, makuha mo yung SC. Final answer. Yung LS class given kanina, 52.71. Okay, last question. What is the station, ang tanong pala, what is the length of the curve? Class, basically class, di ba sabi natin, that is LC plus 2R, LC plus 2 LS. Okay, ang tanong ngayon, what is LC? So that is simply equal to the radius times the intersection angle, dapat in radian. So you have your conversion, pi over 180. Okay, plus 2LS, given yung 2LS class. You have your I. Okay, plus mo yan class, ito yung magiging sagot. Tapos class, pag titingnan mo yung choices, wala doon yung sagot. Okay, makita mo doon kapag tinry mo ito class, wala itong sagot na to. Okay, bakit? Okay, class, yung I. Alam mo yung I, ito yung I. Okay, mali yan eh. Okay, mali. Class, yung binigay sa yung I, ito yun. Okay, the intersection angle of the simple curve is ito lang, I sub C. Okay? I sub C. So, class, anong gagawin natin? I minus dalawang
theta S, yun yung makukuha mo yung I sub C. Yung value of the I sub C, yun dapat yung gagamitin mo dito sa equation na to. Okay, so ayan, warning lang doon sa mga basta na lang magsasaulo ng equation, no? Ng mga formula. Walang problema, ikaw ba alam na, choice mo yan. Okay, pero sana intindihin mo kung ano yung mga values doon, no? Tandaan mo that I is the included angle. Okay, tingnan mo yung figure mo. Tama ba yung 25? Hindi yan tama. Okay, dapat I sub C. Okay lang, di ba? Logical naman. Okay, so ang tanong, what is theta S? Okay, meron tayong equation for that. That is equal to L squared over 2R LS. Tapos conversion into degrees. Kasi ang makukuha mo dito, class, ito ay in radians eh. Tama ba? In radian ito makukuha mo dito. So, yung 25 na given sa'yo is in degree. So, convert mo siya into degrees. So, makukuha mo 5 degrees, no? 5.033 degrees. So, I sub C is equal to 25 minus 2 theta S. Makukuha mo I sub C is 14.93313. Balik ka doon sa equation kanina. Gagawin natin yung I. Final answer. That's it, no? A class that sums up the horizontal curves, no, for the finals, no? Before we end, no, are there any questions about anything in the topic? Wala naman. Walang question. So, kung walang question, guys, I think aralin nyo na lang, no? Practice nyo na lang, i-upload ito. Edit ko lang na konti yung mga, yung mga kaninang mali ng konti. Okay? Aralin nyo maigi, no? Yung derivations, no? As much as possible, sana aralin nyo. And, nga, always practice the figure. Tapos try mong isolve on your own, no? Para practice mo. Paano tayo nag-iisip? Paano mo i-approach yung problem? Paano mo i-draw ng tama yung figure? Kasi dito, binigay ko na yung figure eh. Okay, pero paano kung binigay na sa'yo yung problem, ikaw yung magdodraw? Diba? I-try mo i-practice, no? Paano siya i-drawing? Kasi dito, ang pinakamahirap na part dito is the interpretation of the problem. Okay, kung mali yung drawing mo, mali yung mga assumptions na gagawin mo sa drawing, then mali yung magiging sagot. Okay lang? So, suggestion ko lang, i-drawing nyo lagi yung figure and i-drawing nyo ng tama. Yung mga assumptions na tinuro ko last time, yun yung i-take note nyo. Kaya sabi natin assumption, katulad nung tangent is always perpendicular to the radius, no? And other assumptions. Okay, so take note nyo yung mga ganun. Yun lang, no? Kung wala ng tanong, upload ko na yung, yung PowerPoint, tapos kung i-edit, tapos yun na yan. Okay? Consultation na lang if ever may mga malabong part. Okay? Or kunyari sa recording, medyo naputol-putol kasi mahina yung signal. I-tanong nyo na lang sa akin. Okay? And kung wala na tanong, then that's it. No? Dismiss na tayo. Let's see you again on Monday for our last discussion for the vertical curves.